Okay, mic check, mic check. Okay, okay, huwag kayong magmadali. Ibibigay ho natin ang inyong hilig, no? Maganda to, maganda po itong ating panonoorin. Ang una, nakita ko lang ito sa Facebook. Sino ba nag-post? Si Pulong Duterte Supporters. Palakpakan po natin, ano? Grabe mga comment dito. Laglaga na. Sabihin mo na kasi ikaw dinidiin ngayon na isa kang mastermind. Umamin na din, hindi lang siya ang mastermind. Ayan mga kaibigan. Ano ba kasi sinabi nito ni Romualdez? Okay, kaya nagkakaroon ng ganitong video na laglagan na. Ano ba kasing sinabi mo, sir? Magandang araw sa inyong lahat. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government. So gusto nyo maniwala kami na dahil isa lang ito sa part ng government, hindi ka na mastermind. Parang gano'n, no? Gusto tayong paniwalain na, paano ako naging mastermind? Isa lang naman ako sa itong House of Representatives, tsaka pagiging speaker ko. Isa lang naman to sa ahensya ng gobyerno. Ayon no, sa pagkakaintindi ko, no? Tuloy natin. The legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. After that, the House and the Senate reconcile their versions in the bicameral conference committee. Pati Senate, Only then is the final bill transmitted to the President for approval or veto. President, nag-approval o kaya nagbibito. So, sa pagkakaintindi ko, parang itinuturo niya na rin kung sino talaga yung mas may humahawak ko na budget. Pasensya na kung medyo mahina ako sa English. Pero nakita ko ho kasi dito, no? Sabi ng ganon, tactics lang yan. Laglagan na mga kababayan. Intindi ng mga comment dito, mga kapatid. Kawawa ang nasa downline. Yung nag-implement ng project, siya ang mananagot. Yung budget na nakaltasan, nasa bawat dadaanan nito. Okay, no? Yung pinakamababang-mababa, siya yung mapuputukan. Siguro, sabihin na lang natin yung mga kontraktor. Hindi, mga ano rin yun, ano? Mga konsentidor din yun Pera di ba, no? So, eto na, nagsasalita na po si Romualdez. Ang pinakamaganda niyan, boss, Romualdez, wala nang paligoy-ligoy, wala na ring English-English. Kahit ibikulano mo na, sabihin mo na direkta, no? Mas malapit sa bagay, alos direkta na rin tong sinabi niya, no? Maganda yan, tama po yan, kayo-kayo na lang. No, kayo-kayo na lang ang magganyanan. Tapos, ipapaalala ko lang, nagkanda durug-durug na ang budget sa flood control. Tapos nakatutok pa rin sila sa impeachment ni BP Sara. Ito pa, may gera na, BP Sara pa rin ang inatupag. Lagi ho nating ipapaalala yan. Okay? Panoorin na ho natin ito ng sabay-sabay. Galing ito sa Pinas News Insider, OMG. President Sara take over na ba? Okay. Tanong Tamba at Bongit, tumatakas na ba? Yan. Lahat yan patanong. Kung ready na kayo, panoorin na natin ito ng sabay-sabay. Okay. BBM, papayagan ng umalis si Tambi. Pinagbawalan, di ba? Mamaya pag-usapan natin. Pinagbawalan. Tapos ngayon, hindi na pagbabawalan. Porkit si Tambi nagsasalita. Porkit nag-warning, pinayagan na. Insan, pinayagan na. Pero, ubra kaya yan kay Ombudsman. Sana si Ombudsman hindi, no? Sana talaga maging matigas ang Ombudsman natin dito. Boying, takot kay Tambi. Dito malalaman natin kung si Boying takot kay Tambi. Napakaganda nito, malalaman natin. Makikita natin kung sino ang kukurap dahil no? Alam ng lahat, maraming ebidensyang alam itong si Tambaluslos. Oy. Eto,
galing ito sa isang reliable person. BBM, hindi na aabot sa 2028. Oh, di umano. Hindi, nabalitaan ko lang, may nag-message sa akin. Hindi ko na sasabihin kung sino ito. Ha? Pero ito ay reliable. Ano yan? May impeach? Hindi rin eh. May sakit? O ano pa ba? Kaya siguro ito lang vision lang to. Ito'y hindi totoo. Halimbawa si PBBM ay tinaningan na ng buhay. Hindi na abot ng 2028 daw eh. Halimbawa lang. Kaya siguro minamadali nila itong impeachment. Diba? No? Yun lang ha. Nabivision ko lang yan. Ako'y nagpapaalala ha. Napaka-importante. Sana pagpasok nyo pa lang, i-like nyo po agad itong video na ito. Ha? Ito ay konting lambing. Libre naman po yan. I-like nyo lang ha. Itong video na ito, itong vlog na ito, i-like nyo po. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Teka. Pakinggan. Tingnan nyo, Romualdez nagbabala na marami siyang nalalaman tungkol sa kasalukuyang administrasyon. Kaya siguro nagsimba yung dalawa, no? Nagsimba. Hindi na kasi alam ang gagawin. Puro problema na itong bansa. Mga gago kayo, puro BBM pa rin ang, puro BP Sara pa rin ang inaatupag nyo. Tinutukoy ko yung mga taga-kabila, wala kayong ginawa, magpo-post pa kayo. Naawa ako sa mga kabataan din natin, nalalason kasi meron akong mga ibang kakilala. Tinitignan ko yung mga post nila. Medyo nalalason sila kasi nga nakatutok lang sila sa mga bias media. Pero okay lang yan, di natin masisisi yung mga kabataan. Kasi nga, sa bagay, konti lang naman sila eh. Focus tayo dahil gusto natin magbago itong Pilipinas. No, dati binabanatan nila si BBM. Ngayon po siya, BP Sara na rin yung binabanatan. Mga bata kasi itong mga to eh. Konti lang sila na may konting pag-unawa, kaya okay lang, naiintindihan natin yan. Pero dun sa may mga utak na, pero kumakampi pa rin dun sa kabila, kinginan nyo. Lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Simulan po natin dito. Ito, pag-usapan natin yung nangyari kanina. At syempre, yung sinabi nung hari ng hari ng Presscon. O, kilala nyo kung sino hari ng Presscon? Okay, dito. Tingnan po natin. Claire. 7 buwan mula nang mag-resign bilang House Speaker si late Representative Martin Romualdez, inihahanda na ng Ombudsman ang reklamong money laundering laban sa kanya. Kaya hinihiling ngayon ng Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na ipa-freeze ang mga ari-arian ni Romualdez. Agoy. We're waiting for the Romualdez case to start rolling, for the Romualdez cases to start rolling. And the first case would be about money laundering. It's Baka naman palabas lang to, sir, ha? Baka palabas lang to. Sana totoo to, sir, ha? related to corruption and money laundering. So namin ma-freeze order para mapangalagaan natin yung mga salapi na dapat na pag-aari ng bayan. Yon, teka muna alam nyo na kung sino yung Ganda, hari ng Presscon. Ito si Boying. Sa lahat Si Boying pala ang hari ng Presscon. ng sekretary sa buong Pilipinas, ito talaga matindi. Oo, talagang parang nagtatalo sila ni Claire, no? But anyways, of course si Claire nasa yan, 'di ba? Talagang trabaho niya yan, spokesperson niya ni Lisa. Hindi ni Bongbong. Pero puntahan natin Si ito. Lisa. Ayan, kakasuhan, iimbestigahan itong money laundering. Pag money laundering, may connection yan posibleng may connection yan doon sa corruption. Kasi bakit mo lilinisin yung pera? Ibig sabihin, kaya mo itinatago dahil nakuha mo ito sa maling pamaraan, hindi sa legit na paraan. So yun ang iimbestigahan. Kaya kakalampagin na ang bangko, ang AMLAC ito ni Boying at i-freeze yung account ni Tambi. Kaya Maganda. doon nagkaroon ng problema. Bakit ninyo iimbestigahan si Tambaluslos? Tuloy natin.
Yun po yung ating hinahabol dito. Pero ayon sa kampo ni Romualdez, wala pa silang natatanggap na opisyal na abiso sa anumang application o freeze order. Kaya speculative nila ang pagsasabing may nakaumang ng ganyan. Wala rin umanong reklamo laban kay Romualdez sa ombudsman o kahit anong korte. Kung may reklamo na, sasagot nila sila sa tamang forum. Samantala, humiling na ang ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kay Romualdez. Kasunod yan ng pagpapaalam nito na magpapacheck up sa Singapore na tinanggihan na ng ombudsman. Hindi namin siya pinaalis. Hindi namin pinayagan na ma-lift yung bulletin niya. Oh, hindi pinayagang umalis. Wow. Gusto ko yung tunog ni ngayon ni Remulla. Kasi nga, naka-lookout order because we've been investigating him actively. Baka hindi na bumalik eh. Para namang sobrang Intindi, no? Baka hindi na. Hindi, eto magpapaalam. Magpapacheck up sa Singapore. May kaduda-duda yan. Ha? Kaduda-duda yung biglang alis ng ganyan. Baka magdadala lang ng pera. Alam po naman natin ng Singapore. Oh, bakit biglang tumiming? Bakit sa Singapore? Alam ko kasi ganito, no? Sa Singapore kasi parang meron doon na hindi na nila inaalam kung saan nanggagaling yung perang ilalagay mo. May ganun daw doon, ewan ko lang kung totoo. Di ba? Mayamang bansa yan. Bakit ka dyan magpapacheck up pa? Kailangan ka naman dito. So, ang ginawa nito si Boying, may ilbo na siya, no? Hindi na siya pinayagang umalis. Parang bata. Ang ginawa dito kay Tambaluslos. Ha? Iyan po ang kinagalit. Oo. Diyan po nagsimula yan. Parang nakapo na ito si Romualdez. Teka muna. Parang ako ang idinidiin dito. Ala. Bakit ako? Alam naman natin na ito si Boying ay bata to ni Bongbong Marcos. Alam nyo, nagugulat na ako, no? At nagtataka na rin ako. May kasamang natatawa. Paano na ngayon yung mga maka Marcos? Tapos syempre, kampi rin sila kay Romualdez eh. Sino na ngayon ang ipagtatanggol nila? Hindi kaya nalilito na rin yung mga kakampwet, no? Hindi na nila alam kung sino ba kakampiyan natin? Anong nangyayari? Ganito na lang, balik na lang tayo doon kay BP Sara. Birahin na lang natin ng birahin si BP Sara. Kurakot si BP Sara, kurakot. Ganun na lang ang gagawin nila, no? Kunwari, tanga-tanga yung mga Pilipino, maniniwala sila. Di ba? Pero ang totoo, litong-lito na rin sila, hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Kasi nga, Romualdez din sila eh. Si Luis Citro di na rin nagsasalita eh. Nang dahil kay Romualdez, may AX. Ay, mga ganun, no? Ay, magsalita na kayo ngayon, ano na? So ayan na. Ha? Pataasan na sila ng ihi. Ang tawag namin dyan, paanghangan na ng utot. Oo. Teka muna, sino ba kayo? Bakit nyo ako pipigilan? Pipigilan nyo ako? Hindi nyo ako paalisin? Magsasalita ako dito, bakit nyo ako pinag-iinitan? Kaya dito yung sinasabi ko sa inyo, dito natin malalaman kung bukas o baka maya-maya lang magbago ng isip si Bongbong Marcos, paalisin natin si Tambaluslos. Alam natin, maraming hawak na ebidensya si Tambaluslos. Pwede siyang madiin dito. Titingnan natin. Ngayon, dyan din natin malalaman kung tunay na malakas ang Remulla sa Marcos. Tandaan po natin ang laki ng nagamit ng Bongbong Marcos kay Torre. Ito pa mga kapatid, naalala ko lang din kasi si Saldico umalis, 'di ba? Parang hinayaan lang nilang umalis. Ang ginawa ni Saldico po siya, binunyag lahat. Kaya magugulat din to mga to eh. Parang siguro wag niyo hayaang makaalis to. Kasi pag umalis to, baka ibunyag din tayong lahat. Ala ka, labo-labo na kayo. Kingin na nyo. Labo-labo. Mga kapatid, comment po kayo dito. Nagsisimula na po ang saraswelang totoo. Kasi nga, yung impeachment ni BP Sara, malapit na din mabasura yan. Nakapokus sila dyan kasi nga, sinasabi ni Coach Oli, hindi na daw aabutin di umano itong si BBM. Kaya siguro minamadali nila yung impeachment. Kung nagkakiskisan, si John Vic at saka si Torre tinanggal bilang PNP chief. So ngayon, malalaman natin, pag bigla-biglang pinayagan si Tambaluslos makaalis, Ayun. kumurap ang weak nating presidente. Ayun, oo. And at the same time, makikita natin na natakot din to si John Vic kasi pwede naman siyang magsalita, di ba? Pwede, Binigay niya na yan eh. Ala ka namang babawiin niya. Sa bagay, Remulla to. Yung isang Remulla, naalala nyo, nagpaano siya ng t-shirt? Nagpa-hulihin yung t-shirt?
hindi yung nakahubad. Nalintikan siya ng media dahil naghahalo ng semento, hinuli. Di sorry siya ngayon. Alam nyo, sinasabi nga nila, hindi daw nagkaintindihan. Gusto ko rin i-vlog to ng ibang pero dito ko na lang din siguro sasabihin. Palike na lang din po, maraming salamat. Alam nyo, para sa akin, katarantaduhan po yung ginawa ng ahensya na yan kay John Vic Remulla. Katarantaduhan po yung ahensya na huhulihin mo, nakahubad, naghahalo ng simento. Tapos may mga lespo o parang sundalo yung pormahan, nakakamuflage yun, di ba? May dalang mga matitinding mga guns, mga beng-beng, ang lalaki, no? Tapos ang dami pa nila. Tapos naghahalo lang ng semento, o yung isa si kuya, parang may kukunin lang. Di ba parang yun ata yun eh. Tapos huhulihin, ang dami ninyo. Hindi ba parang overkill yung style ng ginawa ho nila? Kumbaga sa games yun, overkill. Parang ang dami nyo, parang napaka-exage naman yan para hulihin nyo ako, naghahalo na ng semento o nakahubad lang ako ng damit. Yang mga ganyang bagay, pwede naman kasing ipatupad lang yan sa mga local government o sa mga barangay na sabihin mo, sa mga barangay, maglibot kayo kahit sa umaga, kahit sa ganito, ipagpahigpit ho natin. Kasi noon pa bawal naman na yan kay PRRD. Ngayon po, parang pananarantado yun. Tsaka ikaw, magugulat ka, nakita mo ang daming mga lespo, ang daming mga sa paligid mo. Di ba pwede kang matroma. Pwede kang lumukso yung dugo mo, pwede kang maatake nung saan nakikita mo, bakit ako huhulihin? Nakahubad, nag-aayos lang naman ako, mabait akong tao. Maghalo ako ng semento, nagsisipag ako. Samantalang yung mga magnanakaw dyan sa gobyerno, putya, hindi nyo mahuli-huli. Diba? Sinasayang nyo yung lakas ng force. Ang dami nyong mga dala para lang huli. Ang dami, di ba? Ang daming magnanakaw sa gobyerno. Sana po, yan po yung inaano nyo, yung inuhuli-huli nyo. Marami kayo. Yung kay Kibuloy, anong ginawa nila? Sobrang dami din nun. Di ba? Yung nga lang naiisip ko, bakit ganito gobyerno natin? Parang natatangahan ako putya. Ang daming magnanakaw sa gobyerno, bakit hindi nyo gawin yung ganon? Sa bahay nila, hulihin nyo na, o kaya papanagutin nyo na agad. Bakit hirap na hirap kayo? Samantalang yung nakahubad lang ng damit. Ang dami ninyo dyan. Kala nyo naman, super criminal yung naghahalo ng semento. Parang napakalaki ng kasalanan. Hindi ba't panggagago yun? Para sa akin na, nililihis nyo lang ba yung usapan dahil doon sa flood control? Yung flood control, nandoon hindi nakakalimutan ng taong bayan yan. At kung BBM ka pa rin at binabanata mo si BP Sara, ang bobo mo pa rin. Bakit? Hindi ka ba bobo? Banat ka ng banat kay BP Sara, pero ito, alos billion, trillion na walang pondo. Tapos isa ka pa rin sa nalason? BBM ka pa rin? Di ba dilawang ka? King ina, dilawang ka Ayaw mo rin kay BBM Pero ano ginagawa mo? BP Sara ka lang nakapokus din Nakaka-shit yun. Kaya dito sa pagkakataon na to, alam nyo, tama yan, kayo na lang mag-away. Huwag nyo nang idamay si BP Sara kasi kung siya nagtatrabaho ng maayos yung tao, may libre siya kay. Di ba? Yung presidente nyo, kamusta yung libre sa kay hanggang ngayon? Yung oil natin, alam natin, pababa na ng pababa, pero hindi pa rin kontento. Umiiyak pa rin po ang ating mga tsuper at yung mga ibang namamasahe rin. Ewan ko bakit. Ito ang mga pinag-aatupag ng gobyerno natin, leche sila. Tinanggal niya na yun. Tingnan natin, baka bukas, nagmamadali, nagkukumahog pa. Itong magkaibigang Bongbong Marcos at saka itong si Boying, umatras ang Yagbols at paalisin na si Romualdez. Malalaman natin. Kung incidental na nahuli si Saldico sa Europe, bigla siyang aalis. Gate ng kampo ni Romualdez, hindi ipinagbabawal ng lookout bulletin order ang pag-a-abroad. Nire-require lang nito ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Kaya nga kumuha ito ng Travel Authority mula sa liderato ng Kamara na aprobado na mula April 20 hanggang May 4, 2026. Siyempre, aaprubahan niya ng Kamara, hawak mo yan Oo. Yun ang punto ng abogado ni Romualdez, ni Tambaluslos. Aprobado to ng ng Kamara. Hawak mo sa leeg dyan. Namimigay ka daw ng pera dyan, sabi ni Chanko Kaya sabi din ng mga 18 Marines Ang daming nakakantanggap dyan ng envelope ng pera.
ang paalam niya para sa long overdue follow-up sa kanyang angioplasty surgery, sabay tiyak na babalik sa Pilipinas. Pero sa ngayon ay nasa Pilipinas pa siya ayon sa kanyang kampo. Pero mabigat yung surgery na yun, ha. Hindi biro-biro yun. Although marami namang nakakaligtas diyan, no, pero anong nangyari sa iyo? Hindi natin alam totoo ba yung Sakit-sakitan. ipupunta mo diyan na ikaw ay ooperahan, no? Bakit hindi sa Pilipinas? Tapos sumakto pa, no? Sumakto pa. Nung nagkaroon ng turuan, puta sumakto, magpapacheck up. Kaya ang daming questions. Iniimbestigahan ka tapos aalis ka. Di ba? Amaya, tama nga naman si Boying. Baka hindi ito bumalik. At isa pang duda ko dyan, itatakbo pera niyan. Itatakbo maleta. Ito isa akin lang, ha. Hindi po malayo sa katotohanan yun. Remember this, nung una pa lang, nagkaroon ng Maharlika fans, di ba? Oo. Pagkatapos nun, biyahe na ng biyahe si Bongbong. Hindi naman natin alam, meron ba silang nabuong trabaho doon? Wala. Meron bang nag-invest sa Pilipinas? Wala. Hindi malayo sa katotohanan na yung biyahe ni Bongbong Marcos na yon, itinatabi na yung pera sa ibang bansa. Hindi rin malayo to dito, ha? Na isinusubi na. Kasi biglaan to. Biglaan tong pag-alis ni Tambaluslos na to. Samantala, tinanong ng media si Rimulya kung hihingi rin ng ombudsman ng freeze order sa mga ari-arian naman ni dating Senate President Cheese Escudero. We will get there also. Papunta rin tayo dyan. Active pa rin ang investigation. The papers are being prepared as we speak. So the complaint will soon be on the stage of preliminary. Eto, mamaya sasagutin ko yung patungkol kay Cheese Escudero kasi meron po tayong narinig, again, sa isang reliable person. No? Maya po yan kasi para pasok doon sa topic, doon sa part, kasi pag-uusapan natin mamaya itong pasabog ni Tambaluslos. So standby, dito muna tayo kay Boying. Investigation. Kaugnay naman ang mga sinabi ni Ramil Madriaga sa impeachment hearing sa Kamara na nagbagsak siya ng bags na may milyong-milyong piso sa parking lot ng ombudsman noong December 2022. Binabalikan na ang mga kuha ng CCTV. We are trying to look at the records of the Tas wala naman pala, no? Ay, may naalala pa pala ako, yung sa mall. Dito sa Davao City, 2012 yung sinasabi, 2011 naman pala ginawa yung mall. Hindi rin tumugma eh. Parang nanggugulo lang itong mga to eh. CCTVs. If they're still existing, they're still trying to review it. We're doing our own thing here to check the veracity of the statements of Mr. Madriaga. Jonathan Andala, Nakatutok, 24 oras. Ayan. Yun. Okay, siguro muna hanggang dito na lamang tayo pero itutuloy-tuloy natin yung video, ano? Panoorin nyo ito mga kapatid, dire-diretso lang. Maraming salamat sa inyong panonood and break it down. Tuloy-tuloy nyo po mga kapatid, palike po sa ating video. Nahuli na ba si Claire? Ay, si Claire. Nahuli na ba si Saldico? Ha? Ang pag-usapan natin. Dahil ito si Claire, nanggagalaiti na naman. Akala mo, asawa ng presidente. Akala mo, kabit ng presidente. Tingnan natin. Ang Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? Ayun, ang tinatawag niya dito si Roque. Kasi sabi ni Roque, hindi naman daw nahuli si Saldico. Tinanong kay nagsalita na pa. Basta na lang kami maniwala sa inyo. Bakit kayo maniniwala dyan sa fake news peddler na yan na si Roque? Yan yung sinasabi ni Claire. Ma'am, follow up lang po. May confirmation po ba tayo na may red notice ang Interpol kay Saldico? Mas mabibigyan po yan ng katugunan ni SOJ Vida. Pasa kay SOJ Vida. Bida-bida. Hindi niya masagot. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Maricel Alili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, may we have more details about Zaldico? Saan po siya nakasakay nung mahuli siya ng Czech Republic? Sino yung sinasabing isang lalaki na kasama niya? Was it a random check? Unang-una po, ang binigyan po ng authority na magsalita patungkol po dyan ay si Secretary Vida. So Yun. lahat po ng patungkol sa issues ni Zaldico ay mas mabuti po nating itanong mismo kay Secretary Vida. Yun, iwas pusoy si Claire. Hindi na may interview si SOJ Vida kasi papunta na doon, 'di ba? Sabi niyo susunduin. Niloloko niyo. Sa madaling salita, iwas pusoy siya. Tinatanong yung detalye nung pagkakahuli kay Saldico, wala siyang masagot, pinapasa niya. Tanungin mo siya patungkol kay Duterte, maraming alam 'yan. Baka pati kulay ng brief ni Baste alam 'yan. Tanungin mo Duterte.
Pero tanungin mo, doon sa mga patungkol kay Bongbong o doon sa mga balita ni Bongbong, walang alam. Wala. Tigil nyo na yung press con eh. Ba't nag-press con pa kayo? Eh di sana si Bida na lang nag-press con, hindi ka na lang pumasok. Wala ka rin palang alam. Wala rin palang sustansya yung tinayo-tayo mo dyan. But with all the disinformation circulating right now, may we know how come wala pa pong inilalabas na photos and videos of Zaldico? Kasi mayroon pong ibang country na involved. So maingat po ang gobyerno sa pagbibigay ng anumang anunsyo. Hayaan na lamang po natin na magtrabaho ang ating gobyerno at muli si Secretary Vida po ang maaaring sumagot sa iba pang mga katanungan. Yun. So ba't walang pictures, walang videos? O sa madaling salita, ang sagot niya, basta maniwala na lang kayo. Hayaan nyo na lang ang gobyerno magtrabaho. Tanong kayo ng tanong. Hindi lang niya madiretso pero gano'n, basta maniwala kayo. Sinabi yan ng Pangulo. Tapos. Tingin niya ata sa Pilipino robot, basta nagsalita si Bongbong, ano na eh. Legit na legit? Salita pa ni Bongbong? Last na lang, Yusek. Pero as we speak, ano po yung status ni Zaldico? Considered ba siya na arrested? Nakadetain po ba siya? Ako nasasagot. Mukhang yun din ang sagot ni Claire. Nasaan po siya ngayon? Ulitin ko lamang po, hindi po ako ang authority para magsalita patungkol po sa estado ni Zaldico. Mas mainam po na maitanong po ito kay Secretary Vida. Tanong mo kung anong kulay ng brief ni Pulong, baka masagot niya. Walang silbi. Nako. Thank you, Yusek. Related question mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, we were told that Secretary Vida was summoned to the palace earlier today. Would you be privy as to what instructions the President gave Secretary Vida? Hindi po tayo nakasama sa meeting nila. Ang napasama lamang po tayo ay ang patungkol sa uplift committee meeting. So, tinatanong, nagpunta sa Malacanang. Alam mo ba kung anong pinagmitingan? Wala rin siyang alam. Walang alam. Wala na sustansya. Sabaw na sabaw. Ano pang tatanong nyo dyan? What do you know about the President's instructions for the government agencies to work together to bring former Congressman Zaldico back to the Philippines? Muli, hindi po tayo privy sa anumang kanilang pag-uusap at meeting, pero in general po, ang Pangulo po ay nag-uutos kung ano ang nararapat at kung ano ang isinasaad ng batas. Thank you. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Leonario. Hi, Sec, can we have Palace's reaction to Batangas Representative Leandro Levista's statement on Zaldico pa rin po na hindi raw po dapat si Presidente ang nagre-report dahil Zaldico accused the President of being involved in the anomaly, and I quote, paano paniniwalaan ang proseso kung ang akusado ang may kustodiya sa testigo? Ayun, ganda ng tanong na yun. Anong masasabi ninyo na sabi ni Leviste, hindi dapat ang Presidente ang mag-a-announce kasi nga, ang Presidente ang akusado. Diba? Anong sagot? Tingnan po ninyo itong pangyayarin to ha. Kung ang akusado ang may... Kustodiya po. Sino po ang pinangangalanan niyang akusado? Si Bongbong. President, I believe. Kailan po ba naging akusado ang Pangulo? Hindi po ba kayo dapat na nagtatanong sa kanya kung kailan ba naging akusado ang Pangulo? In-announce Tingnan nyo. Nakita nyo. Hindi nyo na po na. Ulitin ko. Baka na. Hindi nyo nakita. Akusado ang Pangulo. Hindi po ba kayo dapat na nagtatanong sa kanya kung kailan ba naging akusado ang Pangulo? in-announce po ni Pangulong Bongbong Marcos that the Philippines will Pansin nyo? Cut. Kinat agad, di ba? I-announce pa. Ganito si gano'n. Kunwari, control from SMNI. Ano ganyan. Lipat, tanong agad. Di ba? Dapat siya ata tinatanong nyo kung sino bang akusado, tapos nilipat agad. Kasi nga, hindi dapat si Bongbong. Mali sila doon. Ulit. Akusado ang Pangulo. Hindi po ba kayo dapat na nagtatanong sa kanya kung kailan ba naging akusado ang Pangulo? in-announce po ni Pangulong Bongbong Marcos that the Philippines will be sending a high-level coordination team to focus on bringing former Congressman Ko back. Siguro po gusto lang din nating malaman sino-sino po ba yung bubuo sa team na ito. Wala rin siyang alam. Orders ng Pangulo sa kanila. Muli, si Secretary Vida ang maaari sumagot ito kung wala pa po siyang binibigyan ng detalye, most probably because may involved na ibang country, kaya hindi pa po namin masasabi kung ano mga detalye patungkol dito. Okay, wala siyang alam. Tanungin kita, Claire, ano ang type ni Baste sa babae? Anong type ni Pulong sa babae? Pag chismisan, alam na ito no?
Okay. Si Senator Walang silbi. Jimmy Ejercito, ang sabi niya po, the biggest challenge in bringing Ko back to the Philippines is ensuring his safety, warning that some groups may not want him to return and testify on the controversy. Sabi niya po, the challenge here is to bring him back in one piece. So, can Malacanang assure the safety of Mr. Ko and guarantee that he will be free from any pressure or influence? Bago po muna tayo magbigay ng assurance, definitely naman lahat ng po ng Pilipino ay dapat safe na bumabalik sa Pilipinas. Yan naman po ang assurance ng pamahalaan. Pero dapat tingnan muna po natin, saan nanggagaling yung sinasabing death threats? Meron na po bang naipakita? Meron na po bang na-blotter o whatever? So, tingin ko dapat doon muna kasi there's no basis. Diba? There will be lacking of basis if you cannot prove that death threats against Saldico. Yun, mali dito si Claire. Sabi niya, tinatanong, magagaranti siya ba ang pag-uwi ni Saldico rito? Diba? Teka muna, walang basis yun. O, saan ba nyo nakuha yan? Na-blatter ba na meron siyang death threat? May basis ba? Meron ba talagang Hindi. Kung ganyan ang reason ni Claire, para kang hindi abogado. Kasi hindi mo naman kailangan na meron kang talagang death threat para masabi na talagang delikado buhay mo. Kasi yung kanyang laki ng ibinubulgar, that in itself, ay delikado na buhay mo. Isipin mo, binubulgar niya ang presidente at House Speaker. Kailangan po ba bang antayin na merong death threat sa'yo? Kasi alam mo, ang totoong papatay, hindi yan magme-message, papatayin kita. Diba? Ganyan di ba sa high school? Kami kasi all boys kami. Yung mga nagsasabi, susuntukin kita, uupakan kita. Yung mga yan, wala yan. Puro yabang yun. Pero yung tahimik, yung talagang uupakan ka, hindi magsasalita yan, bibiglayin ka niyan. So, Claire, wag kang tanga. Presidente yung tinuturo. Tapos walang aantay mo magkaroon ng, alam mo mag-message si Bongbong, papatayin kita rito. Diba? Baka nga, alam mo, ako tinan nyo hindi ako magugulat na baka may mangyari kay Saldico sa airport pa lang. Tandaan ninyo, ang hilig nitong pamilyang to sa airport. O anong nangyari kay PRRD? Sa airport pa lang. Nilapastangan na ang konstitusyon natin. Kinidnap si PRRD. Baka mamaya, airport to si Saldico. Magkakaroon Saldico International Airport. Papangalanan na naman. Nako. So dapat doon tayo mag-start. May death threats nga ba? Kasi how can you assure somebody na hindi ka mapapariwara pagbalik mo sa Pilipinas kung wala naman death threats? But nevertheless, the government will always assure the safety and that the needed protection to be given to Saldico. Pero ako sa tingin ko posible rin dahil na talagang nahuli si Saldico. Okay? Hindi ko sinasabing for a fact, but it's possible kasi yung pagtakbo ni itong pagtakbo ni Tambaluslos, diba? Papuntang Singapore, masyado yung timing. Kaduda-duda po. Diba? Hindi natin alam kung dadalhin na yung pera doon, magtatago na siya, o baka mamaya pagkatapunta sa Singapore, dumiretso na rin i-meet si Saldico. We do not know. Diba? Mag-usap na lang sila para ipin down si Bongbong Marcos na kinatakutan naman ni Bongbong Marcos. Everything is possible. Diba? But definitely, yung sinabi ko sa inyo na possibility, talaga namang malaki ang porsyento niyan. Dahil nga, itong timing ng pag-alis ni Tambaluslos. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!